Matangkad at gwapo. Yun si Bren. Nauna kong nakilala nung high school kami. Dahil sa kanya, biglang naging makulay ang mundo ko. Bago ko siya makilala, hindi ko alam kung ano ba talaga ang love. Napapanood ko lang sa mga pelikula, nababasa sa mga kwento, pero hindi ko pa totoong nararanasan. Bakit ang mga nagmamahalan, nag-holding hands while walking? Ano nga ba ang totoong dahilan? Ano ang nagtutulak sa kanilang dalawa na mag-holding hands? Dahil kay Bren, nalaman ko ang sagot. Nagsimula ang lahat isang hapon, buwan ng Hunyo nung fourth year high school ako. Katatapos lang ng klase, naghahanda na akong umuwi nang marinig ko na lang si Jeboy sa tabi ko. Kung pwede ka raw ihatid. Sabi niya, si Jeboy ang kaklase kong pasaway. Siya ang class clown, pero siya rin ang class bully. Mataba, maitim, pandak. Sa lahat ng sections may katropa siya. Pinandilatan ko agad si Jeboy at pasinghal kong binara. Sinong maghahatid, ikaw? Hindi ako takot kay Jeboy. Hindi ako takot sa mga bully. Dahil wala akong pakialam sa kanila. May sarili daw akong mundo, sabi ng mga kaklase ko at teachers. Ito naman hindi Di kita type. Pero yung tropa ko, type na type ka. 16 lang ako at hindi ligawin kaya noon ko lang narinig ang ganon at kay Jeboy pa nang galing of all people. Nangunot ang noo ko at nautal sa pagkagulat. Sinong tropa? Hindi ako maganda. Mukha nga raw akong tangkay ng malunggay. Yun ang sabi ng isa kong pinsan. Payat ako, kubado dahil palagi akong nakayuko. Dahil nga may sarili akong mundo. Kaya talagang gulat na gulat ako sa sinabi ni Jeboy. Imbis na sumagot, luminga siya sa pintuan ng classroom. Sinenyasan niyang pumasok ang isang lalaking nakasilip doon. Si Bren, Section A. Kaklase ko siya nung isang taon. Parehas kaming nasa Section C. Sa kasunod na school year, nalipat siya sa Section A. At ako, nanatili sa Section C. Pumasok sa classroom si Bren. Sukbit-sukbit ang asul niyang backpack. Biglang nanlamig ang katawan ko. Binukalan ako ng malapot na pawis at nakalimutan ko kung ano ang gagawin ko. Si Bren nga pala. Sabi ni Jeboy. Bren si Misha. Sayo kayo. Sabay bungis-ngis si Jeboy na parang nakakaloko. Hindi ko maisilid-silid sa backpack ang libro ko. Hi, Mish. Bati ni Bren sa akin. Hindi ako makasagot, ni hindi ako makatingin sa kanya. Pilit kong sinisilid sa bag ko ang libro. Bakit kasi nasa loob ang tumbler mo? Komento niya. Itinuro ang baunan ko ng tubig na hindi ko malaman kung bakit nga ba sa loob ng bag ko isinuksok. Padabog kong kinuha ang tumbler. Isinuksok yon sa lalagyanan niyon sa gilid ng bag. Sorry naman. Sabi ni Bren, parang natatawa. Isinukbit ko na ang bag. Excuse me? Sabi ko at mabilis nang lumabas ng classroom. Hinabol ako ni na Bren. Mish, sandali. Kumaripas ako ng takbo, pero narinig ko pa rin si Bren. Inano mo ba yun? Paninisi niya kay Jeboy. Nasa bahay na ako. Aburido pa rin ang pakiramdam ko. Hindi mapakali. Naisipan kong mag-review pero walang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko si Bren. Totoo ba na gusto niya akong ihatid o na pagtripan lang nila ako ni Jeboy? Guwapo si Bren at matalino. Madaming nagkakagusto kaya imposibleng totoo na type niya ako. Niloloko lang siguro nila ako. Baka may pustahan sila ni Jeboy. Nahirapan akong makatulog kinagabihan. Pagkatapos nun, hindi na ako kinulit ni Jeboy ng mga sumunod na araw. Pero kapag nagkakasalubong kami ni Bren sa hallways o sa canteen, pakiramdam ko lagi niya akong hinahabol ng tingin. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni ko lang. Takot naman akong tumingin sa kanya para malaman ko ang totoo. At sa tuwing maririnig ko ang pangalan niya na nababanggit sa mga kwentuhan, biglang sinasakmal ng pambihirang kaba ang dibdib ko. Natataranta ako at pinagpapawisan ng malamig. Disyembre ng parehong taon, habang Christmas party sa classroom, sumilip si Bren at nag-excuse sa advisor namin. Dahil siguro sa okasyon, nasa palabirong mood si Ma'am Chavez. Sa malakas na boses, tinawag niya ako. Misha, Mr. Bren Francisco wants to speak with you. Pagkarinig kay Ma'am Chavez, naghiyawan ang mga kaklase ko. May pumalakpak, may pumadyak, may sumipol.
Lahat ay nanunukso sa akin at kay Bren. Alam kong kung hindi ako tatayo sa upuan ko, lalo lang akong aasarin ng klase. Yes, ma'am. Pabulong kong sagot. Tumayo ako at lumapit sa pintuan. May mga kaklase ako na hindi makatiis. Sumunod sa akin para usyusohin kami ni Bren. Lumabas ako ng classroom at naglakad hanggang sa pintuan ng CR. Misha, Tawag sa akin ni Bren. Tumakbo siya palapit. May dala-dala siyang maliit na gift bag. Merry Christmas pala. Para sa'yo. Inabot niya sa akin ng paper bag na may ribbon na green, pula at dilaw. Pasensya ka na dyan ha. Tulala kong tinanggap ang regalo, pero hindi ko alam ang sasabihin ko kay Bren maliban sa, Salamat. At, excuse me. Pumasok na ako sa CR at nagkandado sa isang cubicle. Hindi ako humihinga. Hindi ko alam ang gagawin sa tangan kong paper bag. Hindi ko rin alam kung ilang minuto akong naglagi doon. Narinig ko na lang ang boses ng kaklase kong si Mariam. Kumanta siya ng All I Want for Christmas. Pakiramdam ko, ako ang pinariringgan. Nagmatigas akong manatili sa loob ng cubicle. Hindi nakatiis si Mariam. Kinalampag na ang pinto. Hoy Misha, ang OA mo ha? Pabuntong hininga kong binuksan ang pintuan. Ano pa kailangan mo? Tanong ko, pabara. Baliwala kay Mariam ang kasungitan ko. Anong sabi ni Bren? Bakit ka binigyan ng gift? Anong laman? Nililigawan ka? Hindi ko alam. Huwag mo kong kausapin. Sabi ko at iniwan ko na si Mariam sa CR. Pero kasunod ko ang pambubuska niya. Sheesh na malagkish. Na-stress siya. I smell romance. Pagpasok ko sa classroom, lahat nakamasid sa akin. Si Ma'am Chavez ay hindi maitago ang malisyosang ngiti. Tahimik na lang akong naupo at hinintay matapos ang Christmas party. Sa bahay ko na binuksan ng regalo. Diary na may susi at mga scented ballpen ang laman ng gift bag. Sa loob ng diary, nakasipit ang isang pulang sobre, Christmas card. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang sobre. Si Santa Claus ang nasa card. Nakasakay sa sleigh na hinihila ng reindeers. Naghahagis ng puso mula sa sakong pula. Ang nakasulat na caption, This heart is yours. Ho ho ho. At sa loob niyon ay may handwritten note. Dear Mish, I wish you all the best this Christmas and all the Christmases to come. Sorry if I have offended you in some way. Sana bigyan mo ko ng pagkakataong maging kaibigan mo man lang. Muli, maligayang Pasko sa'yo. Yours, Bren. Amoy bubblegum ang card. Maingat kong ibinalik sa sobre ang card at isinipit sa diary. Nang gabing yon, isinulat ko doon ang unang entry. Dear Diary, hindi maalis sa isip ko si Bren. Hindi ako mapakali. Gusto ko siyang makita at makausap. Pero alam ko na kapag kaharap ko na siya, kakainin na ako ng kaba. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagkakagusto na ba ako sa kanya? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang hirap naman. Excited ako nang matapos ang Christmas vacation. Pero ganun na lang ang pagkadismay ako nang hindi ko namataan sa flag ceremony si Bren. Kung kailan handa na ako. Nakapag-ipon na ako ng lakas ng loob na batiin siya at ngitian. Saka naman siya wala. Kay Mariam ko nalaman kung bakit wala si Bren. Nilapitan niya ako sa kantin habang kumakain ako. Uy Mish, kamusta na si Bren? Tanong ni Mariam. Nagulat ako. Bakit? Anong nangyari kay Bren? Mas gulat si Mariam sa reaksyon ko. Hindi mo alam? Kala ko close kayo. Hindi. Anong nangyari? Inopera sa appendix bago daw mag-New Year, sabi ni Jeboy. Nasa CMH pa siguro hanggang ngayon. CMH, Canshaw Memorial Hospital. Alalang-alala ko kay Bren kaya pagkatapos ng klase, sa palengke na ako tumuloy. Namili ako ng mga prutas gamit ang napamaskuhan kong pera. Dumaan din ako sa simbahan para ipagdasal siya. Bumili din ako ng maliit na card sa shop ng mga madring Paulinian. Isinama ko sa basket ng mga prutas. Praying for your full recovery, Mish. Yun ang laman ng simple kong note. Wrong timing ako. Madaming tao sa silid ni Bren sa ospital. Natakot pa ako nung una dahil may nakita akong pari sa loob.
Pero saglit lang, na-realize kong nagkakasiyahan sila. Mga kamag-anak daw ng pasyente, sabi ng nurse na nakausap ko sa hallway. I-discharge na daw si Bren at nagpadasal sa loob. Religious pala ang family. Tito niya pala si father. Tapos may pinsan pa silang madre, kakaalis lang. Sabi pa ng nurse. Nahiya naman akong sumali sa kasiyahan sa loob ng kwarto. Hindi ko sila kilala. Kaya nakisuyo na lang ako sa nurse na ipabigay kay Bren ang regalo ko. Umalis ako na hindi nalalaman ni Bren. Isang araw pagkatapos, pumasok na rin si Bren. Alam ko agad dahil bago pa lang magsimula ang klase, sumilip na siya sa classroom namin. Kumaway siya sa akin. Abot-abot pa rin ang kaba ko. Nandun pa rin yung bigla kong pinagpapawisan ng malapot. Pero nilabanan ko yun. Tumayo ako at nilapitan ko siya. Thank you sa mga prutas. Sabi niya, Pati na rin sa prayers. "Kumusta ka na?" Tanong ko. Salamat naman at hindi ako nautal. Okay na. Hindi pa nga lang ako pwedeng maglaro. Baka rumatastas ang tahi. Varsity member rin kasi siya sa basketball. Tumango ako. Pagaling ka munang maigi. Parang may dumaang anghel sa pagitan namin. Parehas kaming walang nasabi. Nagkangitian na lang kami at siya na ang naunang nagpaalam. Sige ha. Salamat ulit. See you. Simula noon, naging magkaibigan na kami. Sinasabayan niya ako sa lunch. Nililibre pa nga ako minsan. Lagi rin niya akong hinahatid sa bahay tuwing uwian. Isinulat ko ang lahat ng laman ng isip ko sa diary. Pero komplikado pala magmahal, dear diary. Masaya ako na maganda ang friendship namin ni Bren pero nalilito din ako. Hindi ko alam kung nililigawan niya ako o hindi. Ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa? Hanggang friends na lang ba kami? Valentine's Day nang tapusin ni Bren ang mga agam-agam ko tungkol sa aming dalawa. Gaya ng dati, magkasabay kaming nag-lunch. Niyaya niya ako sa labas, sa isang kainan sa tapat ng school ng mga college students ang karaniwang parokyano. Nakakuha kami ng bakanting mesa sa isang sulok. Habang kumakain kami ng fried chicken at pansit malabon, nilapitan kami ng serbidora na may dalang 3 pulang roses para sa akin daw. "Ha? Salamat, ang sweet niyo naman sa customer," sabi ko sa waitress. "Ay hindi miss, may nagpapabigay sa'yo niyan." "Sino?" Ngumiti kay Bren ang waitress bago tumingin sa akin. "Tignan mo na lang ang card." Iyon lang at iniwan na niya kami. Napamulagat ako kay Bren. Hindi siya nagsalita, pangiti-ngiti lang. "Ano ba?" Kako. Kinuha ko ang maliit na card sa mga bulaklak. Dearest Mish, Happy Valentine's Day to you. Will you be my girlfriend? Love, Bren. Napanganga ko. Wala akong maisip na sabihin. Pwede ba? Tanong ni Bren. Kung hindi ngayon, kahit bukas o sa makalawa. Basta payagan mo kung dumalaw sa'yo sa bahay niyo. Nayakap ko ang roses. Ang tagal pa ng bukas at ng makalawa. Ngayon na lang, sabi ko. Hindi nga. Napadukwang sa mesa si Bren. Tumango ako ng sunod-sunod. Thank you, God. Thank you. Pinagdao pa niya ang mga palad niya. Tumingala pa. Thank you po, may girlfriend na ako. Hanggang sa tumindig siya at isinigaw sa buong kainan na may girlfriend na raw siya. Nagpalakpakan at hiyawan ang college students. Sa gabing yon, sinulat ko sa diary ang laman ng puso ko. Sobrang saya ko ngayon, dear diary. May boyfriend na ako. Mahal na mahal ko si Bren at mahal na mahal din niya ako. Wala akong kasing saya. Ganito pala, parang sasabog ang puso ko. Alam ko na kung bakit nag-holding hands ang mga nagmamahalan. Pagka-holding hands kami ni Bren kanina, mula sa school hanggang dito sa bahay. Gusto naming ipaalam sa lahat na nagmamahalan kami. Proud kami sa nararamdaman namin. Proud kami sa relasyon namin. Gusto naming malaman ng buong mundo na kami ang para sa isa't isa. Higit sa lahat, gusto kong maramdaman ni Bren na siya ang mundo ko. At wala akong gusto kung hindi hawakan ng mundong yon. Ang bilis lumipas ng mga araw. Totoo pala na kapag masaya ka, parang lumilipad ang panahon. Summer vacation na, at iyon ang pinakamasayang bakasyon na naranasan ko.
Araw-araw akong binibisita ni Bren sa bahay. At kung minsan, ako naman ang pumupunta sa kanila. Dalawa lang silang magkapatid at kadalasan, wala pa ang mga magulang nila na parehong sa katabing bayan nagtatrabaho. Gabi na nakakauwi. Grade 3 pa lang si Bree, ang bunso niyang kapatid. At kapag pumupunta ako sa kanila, para kaming nagbabahay-bahayan. At kami ni Bren ang mommy at daddy. Medyo may kalumaan na ang bahay ni na Bren, pero nasa maayos na kondisyon pa. 1940s daw yon na manu-manong binuo ng mga ninuno niya sa father's side. Mga mason at artisano daw ang mga yon, kaya naman ipinagmamalaki ni Bren na hindi raw ginamitan ng pako ang bahay ng mga ito. Nakakabilib, pero para sa akin, mas kapansin-pansin ang bilang ng mga religious items sa bahay nila. Grotto ng Virgin Mary sa bakuran, bas-relief ng Divine Mercy sa pintuan nila, crucifix sa bawat silid, altar sa itaas at ibaba ng bahay. Naroroon din ang Last Supper sa komedor, koleksyon ng mga imahen ng mga anghel sa display cabinet nila. Hindi kayo masyadong reliyoso, no? Biro ko kay Bren minsang nagluluto kami ng maling at itlog sa kusina nila. Napatawa siya. Kayo ba hindi? Mas napatawa ako. Pagano yata si na mama eh. Hindi kayo Katoliko? Parang kinabahan bigla si Bren. Katoliko pero hindi naman kami mahilig magsimba. Sa katunayan, hindi talaga sumisimba si na mama. Hindi ko rin nakikitang nagdadasal o kung ano man. Sa school nga lang ako natutong magdasal eh. Pag-amin ko. Napatigil sa pagpiprito ng meatloaf si Bren. Bakit? Seryoso niyang tanong. Hindi ko alam. Hindi mo tinatanong? Hindi ka nagtataka? May nakakataka ba? Oo naman. Hindi pangkaraniwan sa isang Katoliko na hindi man lang nagdadasal kahit simpleng sign of the cross. Hindi tatanungin ko na lang si mama. Sabi ko na lang. Kinabran na ako naghapunan ng gabing yon. Inihatid nila ako ni Bree sa bahay eksaktong 7:00 ng gabi dahil yun ang curfew ko. Gentleman si Bren. Magalang at hindi pala suway sa utos ng mga nakakatanda sa amin. Kabaligtaran ko siya actually. Kung ako ang masusunod, hindi ko papansinin ang curfew. Ako rin ang tipo na umaalis ng bahay nang walang paalam. Tamad din ako sa mga gawaing bahay. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto ko ang pagkamasunuri ni Bren. May schedule siyang sinusunod sa paggawa ng mga gawaing bahay at nagagampanan niya ang lahat sa paraang hindi siya nawawala ng oras para sa sarili niya at para sa aming dalawa. Gusto ko yun. Pakiramdam ko, nagkakaroon ako ng direksyon sa bawat araw. Hindi na ako gumigising na walang idea kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Natuto akong magkaroon ng sariling routine, magplano, magkaroon ng mga pangarap. Nasa komedor si Mama. Kumakain mag-isa nang dumating ako. Kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Opo, Ma, kina Bren. Magandang gabi po. Bati ni Bren kay Mama. Gandang gabi. Matabang na bati ni Mama. Tuloy na po kami. Paalam ni Bren. Hindi na kumibo si Mama. Inihatid ko na lang sila ni Bree sa gate. Ingat kayo. Pilin ko. Good night. Sabi ni Bren. Aakyat na sana ako sa kwarto pagbalik ko sa loob. Pero tinawag ako ni Mama. Seryoso na yata kayo masyado ng lalaking yun, Misha. Sabi niya. Mabait naman si Bren, Ma. Tsaka mas okay naman na seryoso kami kaysa hindi, di ba? Kaysa yung niluloko niya lang ako. Ang sakin lang ang babata niyo pa. Kung makaasta kayo parang ikakasal na kayo. Ang ganyang edad dapat maraming kaibigan. Hindi yung sa isang tao lang umiikot ang mundo. May mga kaibigan naman kami ni Bren, Ma. Uma-attend kami sa mga birthday party, namamasyal naman din kami. Nagkataon lang na masaya rin kami kapag kami lang ang magkasama at nagkukwentuhan. At kung iniisip mong baka madisgrasya ako, kang mag-alala, Ma. Papaka-gentleman nga ni Bren eh. Alam niya ang limitasyon namin, saka pareho kaming may pangarap. Hindi kami gagawa ng bagay na ikasisira ng kinabukasan namin, Ma. Bumuntong hininga si Mama. Alam mo bang tiyuhin ni Bren si Father Sumulong? Yung dating kura dito sa atin. Nagulat ako na kilala ni Mama ang dating kura paroko pero hindi ko na pinahalata. Kapatid ng mama niya yata ang pagkakaalam ko, Ma. Sagot ko, yun siguro yung paring nakita ko noon sa ospital. Ayoko sanang sabihin sa'yo dahil sa totoo lang, Misha anak.
Ayoko namang maging hadlang sa kaligayahan mo. Ang totoo, nakikita kong maganda ang impluwensya sa'yo ni Bren. Mabait nga ang batang yun. Walang ina na hindi matutuwa na kagaya niya ang boyfriend ng anak. Pero kasi Misha, anak. Napabuntong hininga si Mama. Agad akong napalapit sa kanya nang mapansing pinunasan niya ang mga mata. Bakit, Ma? Hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Hindi ko pa rin matanggap kung paano. Tuluyan ang umiyak si Mama. Ang kapatid ko, ang Uncle Ron mo. Hindi ko na nagisnan ang tiyuhin kong yun. Nasa sinapupunan pa ako ni Mama nang bawian yun ng buhay sa edad daw na 16. Ano pong nangyari, Ma? Nagpakamatay ang kapatid ko, Misha. Ang sakit. Walang kasing sakit. Mas lalo pa kaming nasaktan nung kahit nagmakaawa kami kay Father Sumulong. Hindi niya pinapasok sa simbahan ng labi ng kapatid ko. Ho? Bulalas ko. Bakit daw po? Dahil kasalanang mortal ang ginawa ni Ron. Hindi raw binabasbasan ng labi ng mga kagaya niya. Kung makapagsalita siya, parang demonyo ang kapatid ko. Demonyong walang karapatan sa awa ng Diyos. Ang sakit, Misha. Hindi ko makalimutan. Hindi ko matanggap. Kaya pasensya ka na kung hindi ko magawang pakisamahan ng maganda si Bren. Tumango ako. Iintindihan ko si Mama. Alam ko na rin kung bakit hindi uso sa pamilya namin ang magdasal at magsimba. Sinabi ko kay Bren kinabukasan ang mga ipinagtapat sa akin ni Mama. Nagpunta uli ako sa kanila. Pero sa araw na yon, sa balkonahe lang kami nag-usap. Nasa bahay pala ang parents niya. May ganun ngang patakaran ng simbahan noon. At sa pagkakaalam ko, pinagdidebatihan pa kung dapat bang ipagpatuloy o hindi. Sabi niya patungkol sa nangyari kay Uncle Ron. Kung ako ang tatanungin, dapat tapusin na ang ganung batas. Hindi makatarungan, tsaka mapagpatawad ang Diyos. Kahit hindi tayo nakahingi ng tawad sa kumpisal dahil nga tumango si Bren. Maliban natin sa mga tumatakbo sa isip ng mga kaparis ng uncle mo habang nilalagutan sila ng hininga, paano natin masasabi na hindi siya nakapagsisi man lang at tumawag sa Diyos, hindi ba? Tumango na lang ako. Sa puntong yun, sumilip sa pintuan ang mama niya. Tumayo ako. Magandang hapon po. Bati ko sa ginang. Propesora sa State University na nasa Kapitolyo ang mama ni Bren. Magandang hapon din naman, Iha. Bren anak, sumaglit ka muna sa grocery at kulang ang tomato sauce para sa spaghetti. Inabutan nito ng pera si Bren. Niyaya ako ni Bren. Tara, Pinigilan ako ng mama niya. Saglit lang naman, dito ka na lang, Misha, Iha. Opo. Dismayado akong naupo na lang ulit. Sa gulat ko, umupo sa inupuan ni Bren ang mama niya nang wala na si Bren. Kumusta ka na, Iha? Mabuti po. Tumangu-tango ang ginang. Malapit na ang birthday ni Bren. Sabi niya. Oo nga po eh. 18 years. Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon kasama pa rin namin siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba naikwento ni Bren? Hindi po. Ano po yun? Komplikado ang pagbubuntis ko sa kanya, Iha. Kamuntik na akong mamatay sa panganganak. Pinapili ng mga doktor ang papa niya kung sino sa amin ang bubuhayin. Kung ako ba o ang sanggol. Napangangako. Hindi magawang pumili ng asawa ko. Dumating naman ang kuya ko, si Father Sumulong. Nagdasal sila ng taimtim. Hiniling nila na pareho kaming mailigtas ng anak ko. Ngumiti sa alaala ang ginang. Hindi makapaniwala ang mga doktor. Sila ang nagdesisyon na buhay ko ang isalba. Hindi humihinga si Bren ang kunin nila sa sinapupunan ko. Maitim na siya, stillbirth. Pero nang ilapag nila sa dibdib ko si Bren, narinig na lang nila na umungot. Parang kuting daw. Hindi sila makapaniwala nung magsimulang gumalaw si Bren. At nang damputin ng doktor, umiyak. Mahina pero walang duda na umiiyak. Milagro ang lahat, Misha. Makapangyarihan ng Panginoon. Hindi niya pababayaan ang mga pinili niya at tinawag. Si Father Sumulong po? Tanong ko. Kinapik ng ginang ang ibabaw ng kamay ko. Misha, Iha. Si Bren ang tinutukoy ko. Hindi ko po maintindihan. Naniniwala kami na si Bren ay tinawag. Nasa seminaryo na siya dapat ngayon.
Doon na nga siya dapat nag-high school eh. Nakiusap lang siya sa amin na payagan siya sa regular school mag-high school. Nagdadalawang isip ang araw kasi siya. Bagay na natural lang daw, sabi ni Kuya. Pagbigyan daw namin si Bren. Manalig na lang daw kami na ang kagustuhan pa rin ng Panginoon ang masusunod sa takdang panahon. Nung sumampa ng college, ang sabi niya makikredit naman daw ang philosophy subjects niya. Pumayag na rin kami pero sabi ko, parang nalalayo na siya ng landas. Umaasa kami sa seminaryo na siya magpapatuloy next school year. Gilalas ako. Magpapari po si Bren? Nakita mo naman ang nangyari. Biglang nag-rupture ang appendix niya nung niligawan ka. Itong nakaraan naman, hindi lang siguro sinasabi sa iyo pero ilang ulit nang nahilot ang baba ng dugo. Ilang ulit na ring munti ka nang nabangga o naaksidente ang sinasakyan. Siguro hindi na binanggit sa iyo dahil ayaw na mag-alala ka. Ang mga yon ang paalala ng Panginoon sa kanya kung ano talaga ang purpose niya dito sa mundo. Kung patuloy siyang susuway, patuloy lang siyang tatawagin. Pero si Bren po ang masusunod. Ang Panginoon, Misha. Ang Panginoon ang masusunod. Siya ang nagtatakda ng lahat. Muling tinapik ng ginang ang kamay ko. Hindi ko sinasabing layuan mo ang anak ko, Iha. Alam kong masaya kayo. Natutuwa ako na maganda ang relasyon niyo. Ang sa akin lang, kailangan mong ihanda ang sarili mo sa mangyayari. Darating at darating ang oras na tutugunin ni Bren ang tawag. Ganoon na lang ang iling ko. Tumayo ang ginang. Tignan ko lang yung pasta. Baka malata na. Pumasok siya sa loob ng bahay. Hindi ko na hinintay si Bren. Umuwi na rin ako. Tulala habang naglalakad pabalik sa bahay. Imposible. Hindi mangyayari ang sinabi ng mama ni Bren. Nagmamahalan kami ni Bren. Alam ko kung gaano ako kaimportante sa kanya. Hindi niya ako tatalikuran para sa tawag ng Diyos. Ang parehong Diyos ng mga taong nagtaboy sa uncle ko at sa pamilya namin. Noong oras kung kailan higit na kailangan ni na mama ng pangunawa, ng malasakit, ng konsolasyon. Hindi ko matanggap na ang Diyos din yun ang pipiliin ni Bren pagdating ng araw. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pagkabalisa sa relasyon namin ni Bren. Nawala ang kumpiyansa ko na walang makakapaghiwalay sa amin. Ayoko sanang sabihin sa kanya ang mga sinabi sa akin ng mama niya, pero nahalata niya na wala akong sigla nung dumalaw siya sa amin sa kasunod na hapon. Magpapari ka ba? Diretso ko ng tanong sa kanya matapos niya akong kulitin kung ano ang problema ko. Hindi raw siya matatahimik kung hindi ko sasabihin ang nasa loob ko, lalo na kung may kinalaman sa aming dalawa. Napatango siya. Si Mama. Sabi niya. Tumango rin ako. Sinabi niya sa akin ang nangyari nung pinanganak niya. Hiniling nila sa Diyos na mabuhay ako. At ang kapalit, nangako sila na pagdating ng panahon magsisilbi ako sa Kanya. Hindi ba ikaw ang dapat na magdesisyon? Paano nila nagawang magdesisyon para sa isang walang muwang na sanggol? Paano sila nakakasigurado na ang gusto nilang masusunod? Pangako, Mish. Nangako sila. At kailangan mong tuparin? Hindi ko alam. Mahal kita, yun ang importante sa akin. Yun ang nararamdaman ko ngayon. Ngayon, paano bukas? Tanong ko. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang bukas. Walang nakakaalam. Napatayo ako. May mga pangarap tayo, Bren. Marami tayong plano, hindi ba? Kahit paano alam natin ang gusto natin para sa kinabukasan natin. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Sa tingin ko naman naiintindihan na niya. Naghintay akong sumagot siya, pero hindi iyon nangyari. Kaya nagdesisyon ako. Ngayon pa lang sabihin mo na ang totoo, Bren. Ayokong umasa sa wala. Kung magpapari ka lang din, tapusin na natin to. Napailing siya at tumayo din. Hindi, Misha. Mahal kita. Ayokong magkahiwalay tayo. Hindi kita iiwan. Nakita ko sa mga mata niya ang katotohanan ng sinasabi niya. Mahal na mahal din kita, Bren. Ayokong mawala ka sa akin, hindi ko kaya. Pinanghawakan ko ang sinabi niya. Kaya ng mga sumunod na araw,
Naging panatag akong muli sa relasyon namin. Hanggang dumating ang linggo ng palaspas, simula ng Semana Santa. Pinuntahan niya ako sa bahay at niyayang magsimba. Natigilan ako, hindi ako makasagot. Simula nang malaman ko ang nangyari kay Uncle Ron at ang pangako ng pamilya ni Bren sa Diyos, hindi lang ako mas nawala ng interes sa relihiyon. Nagkaroon din ako ng hinanakit sa simbahan at sa mga relihiyoso. Mahal ko si Bren, pero hindi ko magawang sumama sa kanya at tumuntong sa simbahan. Malalim ang paghihinanakit na nararamdaman ko. May lakad kami ni Mama, Bren. Sorry. Sabi ko na lang. Kung nagdududa siya sa akin, hindi niya ipinahalata. Nakangiti siyang nagpaalam. Balik na lang ako mamaya. Kain tayo sa labas. Sabi niya. Tumango na lang ako. Kakaiba sa lahat ng puntod sa sementeryo ang kay Uncle Ron. Ang lapida niya ay walang krus. Desisyon na raw yun nila Mama bilang itinakwil nga naman ng simbahan ng kapatid niya. Bata pa rin ako noon kung tutuusin, Misha. Wala akong alam tungkol sa depresyon. May sarili akong mundo. Sariling lakad, mga gimmick. Hindi ko napansin na may pinagdadaanan pala si Ron. Hindi masamang tao ang uncle mo, Misha. Napakabait niyang anak at kapatid. Kaya nga siguro hindi namin halata ang problema niya. Itinago niya, sinarili. Ayaw niyang maging pabigat. Hanggang hindi na niya kinaya, nagdesisyon siyang tapusin ang lahat. Sabi nila madamot daw ang mga taong kagaya niya. Sarili lang ang iniisip. Hindi iniisip ang mga may iwan. Pero kabaligtaran iyon para sa akin. Hindi pagiging madamot ang ginawa niya. Pinili niyang iwan na kami dahil naniniwala siyang wala nang naghihintay na kinabukasan sa kanya, na magiging alagain lang siya, na mamumroblema lang kami sa kanya. Hindi masamang tao ang Uncle Ron mo, Misha. Linggo ng palaspas at naroon kami ni Mama sa sementeryo. Tinulungan ko siyang linisin ang puntod ni Uncle Ron. Nag-iwan kami ng mga bulaklak. Buong Holy Week ay hindi ko masyadong napagkikita si Bren. Busy ang pamilya niya sa mga tradisyon ng simbahan, mga aktibidad na ayokong makibahagi. Tinanggihan ko ang anyaya ni Bren na sumama sa kanilang pagbisita iglesia, pagsama sa prosesyon at kung ano-ano pa. Alam kong dinamdam ni Bren ang pagtanggi ko pero gaya ng dati, hindi niya ipinahalata. Para akong nabunutan ng tinik ng sa wakas, natapos na ang mahal na araw. Umasa ako na babalik na kami ni Bren sa dati, pero hindi ganun ang nangyari. Lunes ng umaga, dumaan si Bren sa bahay. Papunta raw siya sa Tagaytay para umattend sa isang retreat. Para daw sa mga kabataang Katoliko ang retreat na tatagal ng 1 linggo. Dismayado ako pero anong magagawa ko? Miyerkules ng umaga, magpapasukat ako sa modista para sa bagong school uniform. Malapit sa simbahan ng shop ng modista, kaya hindi ko naiwasang makita ang mga nakapaskil sa bulletin board na nasa tabi ng pintuan ng simbahan. May salita doong nakaagaw sa pansin ko, Tagaytay. Kaya nilapitan ko para basahin maigi. Kung hindi ako nagkakamali, poster yon ng retreat na dinadaluhan ni Bren. Oo nga, para yon sa mga kabataang Katoliko. Nakalimutan o sinadyang hindi banggitin ni Bren na ang retreat ay para sa mga kabataang lalaki na nagnanais pumasok sa priesthood o pagpapari. Gumuho ang mundo ko ng umagang yon. Ewan. Parang ang hirap ng sitwasyon. Nakokonsensya din ako kahit hindi ako sang-ayon sa gusto ng mama niyang mangyari. Pinagtaguan ko na si Bren. Hindi ko siya hinarap nang matapos ang 1 linggo niyang retreat at dinalaw niya ako sa bahay. Ganon din ang mga sumunod na araw. Pinakiusapan ko si Mama na siya na ang kumausap kay Bren at magkaila. Napalabasin niyang nagbabakasyon ako sa tiyahin ko sa Bulacan. Pumayag si Mama at ganun nga ang sinabi niya kay Bren. Pero kinausap din ako ni Mama. Hindi daw magandang pagtaguan ko lang si Bren. Magkikita at magkikita daw kami. Kailangan kong sabihin kay Bren ang desisyon ko at kung bakit. Alam kong tama si Mama, pero hindi ko magawang humarap kay Bren. Paano ko haharapin ang lalaking alam kong hindi naman pala magiging akin? Paano ko titingin ulit sa mga mata niya na hindi ko pagdududahan ang feelings niya? Sumama siya sa retreat. Gusto pa rin niyang maging pari. Ano ang laban ko sa Diyos? Umiiyak akong nakiusap kay Mama na ilipat na lang ako ng eskwelahan.
Ayoko nang makita si Bren. Walang nagawa si Mama kung hindi pagbigyan ako. Nag-aayos ako ng mga papeles para sa pag-transfer ko sa ibang school nang malaman ni Bren. Kahit malakas ang ulan, nagpunta siya sa bahay. Nakikiusap na kausapin ko siya. Misha, please, mag-usap tayo, Misha. Narinig kong tawag niya sa akin. Hindi ko siya nilabas. Nakasilip lang ako sa bintana. Umiiyak. Misha, Misha, Sigaw ni Bren. Napaluhod na siya. please, kausapin mo ko. Misha, mahal kita. Misha. Si Mama ang lumabas ng bahay. Pinayungan si Bren at pinasakay sa tricycle. Iyon ang huling pagkakataong nakita ko si Bren bago siya pumasok sa seminaryo. Nagbago na ang batas ng simbahan ukol sa mga kagaya ni Uncle Ron. Hindi na nila tinatanggihang patuloyin sa loob ng simbahan para mamisahan at basbasan. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nasumpungan muli ni Mama ang relihiyon. Nagbalik loob, ika nga. At iyon din ang gusto niyang gawin ko. Hindi pa rin ako relihiyosang tao, pero pinagbibigyan ko ang Mama na samahan siya sa pagsisimba kung nasa amin ako. Ilang panahon na rin ang nagdaan. 1 year na rin ako nagtatrabaho sa isang call center. Umuwi ako dahil piyesta. Naghahanda kami ni Mama magsimba. Madalas niya akong pagsabihan. Puro gimmick daw ang inaasikaso ko mula nang magpunta akong Maynila. Ewan, gusto ko lang namang mag-enjoy. Dalaga ako, walang boyfriend. Puro mga fling-fling lang na parang laro. Immature daw ako, sabi ng friends ko. Ayaw magseryoso sa lalaki kahit may mga seryosong nagyayaya ng date. Hindi ko na kasi nasumpungan ng tulad ng pakiramdam ko noon kay Bren. Nagpunta na kami ni Mama sa simbahan. Madaming tao, pero sa unahan nakisiksik si Mama dahil naisave pala kami ng upuan ni Ninang Felico. Maya-maya, sinabi na may bisitang choir galing sa isang seminaryo. Biglang kumabog ang dibdib ko, sabay tingin sa mga seminaristang kumakanta ng himno. Si Bren, nasa likuran ng choir. Siya ang pinakamatangkad sa grupo. Diyos ko, sa loob-loob ko, nagpapanik. First time ko siyang makita uli matapos niyang pumasok sa seminaryo. Kung may binago ang panahon, mas lalo lang gumanda ang katawan niya at parang tumangkad pa. Mas naging defined ang jawline. Hindi naman siguro mawawala kahit kailan ang kagwapuhan niya. Ang nakakapagtakang nanatili, yung sakit sa dibdib ko. Bigla ko na namang gustong magtago. Nakita na ba niya ako? Hindi pa naman siguro. Makikilala kaya niya ako? Siyempre naman, pero sa ganitong distansya kaya. Hindi naman ako masyadong malayo pero hindi na ako tingting. Actually, medyo chubby na ako. Palagi akong nasa desk. Mahilig sa iced coffee at gimmick. At dahil mainit sa Manila, peksikat na ang buhok ko. Wala akong pake kahit matatambok na ang mga pisngi ko. Napatingin ako kay Mama. Mukhang hindi niya napansin ang choir. Yumuko na lang ako, umasang hindi makikita ni Bren. Hindi ko alam kung bakit parang naiiyak ako. Lalong hindi ko maintindihan kung bakit masakit pa rin, kahit ilang taon na rin namang nakaraan yun. Sa isang bahagi ng puso ko, tanggap ko na rin naman ang lahat. Tama naman ang nangyari, hindi ba? Nang matapos ng kumanta ang choir, sumulyap ulit ako sa kanila. Hindi naman nakatingin sa akin si Bren. Mabuti naman, hindi ko siya kayang harapin. Guilty ako kasi hindi ko inayos ang breakup. Duwag ako, ni hindi ko siya hinarap kahit ilang ulit na nagpabalik-balik sa amin. Nang matapos ang misa, hindi agad kumilo si Mama, pati si Ninang. Doon pa talaga nagkwentuhan. Alangan namang pilitin kong umalis. Madami pa ding taong lumalabas kaya mas masisiksik din lang kami. Fine, naupo na lang ako ulit. Yumuko. Magandang hapon. Siyempre hindi ko malilimutan ang malalim na boses na yon. Napatingala ako agad. Nakangiti si Bren. Lalo kong naisip na para talaga siya sa simbahan. Wala ni katiting na indikasyong galit pa siya sa akin sa nagawa ko noong naghiwalay kami. Sobrang bait talaga. May malaking pagbabago sa kanya. Noon, palagi kong pansin ang Adam's apple niya. Ewan, parang may dagdag na masculinity. Ngayon, ang nakikita ko sa bahaging yon, yung clerical collar. Uniform nila yon.
polo na nakataas ang mababang kwelyo, may nakapasok na clerical band, parang sa mga pare kahit hindi pa sila pare. Hindi ko alam kung malapit na siyang ma-ordain. Ayoko nang alamin. Para siyang bahagi ng buhay kong isiniksik ko lang sa kasulok-sulukan ng puso at isip ko. Hindi ko alam kung babalikan ko pa in time. Ay, Father! Bulalas ni Mama na napatayo. Napatayo na rin ako. Nakigaya. Father! Bati kong tumango. Kung Father na ang tawag ni Mama, baka ordained na at hindi lang nabanggit ni Mama sa akin. Naku, hindi pa po ako father, tita. Kamusta po? Nagmano siya kay Mama. Saka kinamayan si Ninang. Good afternoon po. Ay, good afternoon. Ito si Misha, naalala mo naman siguro, ano, Father? Si Mama. Ang kulit. Hindi pa nga daw Father, kumaka-Father naman. Tumango si Bren. Tumingin sa akin. Kumusta, Misha? Okay lang. Ikaw? Ayos naman. Siya akong makita ka dito. Ay, tinatawag ka na yata doon, Father. Patuloy ni Mama. Itinuro ang isang pare na parang hinihintay si Bren. Lumingon si Bren doon. Saka tumingin sa akin. Ilang segundong nagpatigil yata ng pag-inog ng mundo ko. Saka tumango kina Mama at Ninang. Lumaki ang pagkakangiti saka sinabi. Sige po, tita. Tumingin siya ulit sa akin. Tumaas baba ang Adam's apple na para bang may sasabihin. Pero sa huli ay tumango at tumalikod na. Ay, tara na, tara na. Sabi ni Mama, may pagmamadali. Bago ko pa mapag-isipan kung may naging moment ba kami ni Bren o wala. Ano bang nangyayari sa'yo, Misha? Buntong hininga ang sagot ko kay Mama. Hindi ko alam na madaratnan ko siya sa kondo. May susi siya kaya nakapasok. Hindi ko na naitago ang ashtray na may 2 upos ng sigarilyo. Nawala na sa isip kong linisin dahil nagmamadali akong pumasok sa office kaninang umaga. May mga basyo rin ng bote ng wine sa kusina. Pero hindi ako lasengga. Paminsan-minsan lang, gusto kong uminom mag-isa. At ang yosi, isang bisyong matagal ko na rin sinubukang tigilan. Pero sa kasamaang palad, hindi ko maalis-alis. Pero yung laman ng ashtray, 1 week na yon, may improvement naman kahit paano. At least, hindi na ako kasing lakas ng dati manigarilyo. Accomplishment na rin kahit paano. Natuto na akong huwag masyadong maging malupit sa sarili ko. Hindi ko rin naman masisi si Mama. Hindi na yata siya masasanay na hindi niya ako kasama sa bahay. Nitong huli, nadadalas akong hindi umuwi sa amin. Nagmamadali akong makapanik sa corporate ladder. Effective naman ang pagpupuyat ko. Operations manager na ako. At malapit na ring matapos sa thesis ng MBA ko kaya sigurado na rin ang kasunod na promotion. May kondo ako, kotse, savings at konting investments. Wala lang ang love life. Wala na. Katatapos lang 5 months ago. Akala ko talaga magtatagal kami ni Vince. Nirespeto din niyang hiling ko na sa honeymoon na lang kami magtatabi. Religious ang family niya. Tall, fair, handsome. Super handsome. Mas makinis pa ang skin kaysa sa akin. Patindi ang skincare routine. Well, that should have been my first clue. Isang araw na lang, lumapit ang isang TL ko. Pinakita ang isang obscure dating app for gay people. Nandoon ang pagkagwapo kong boyfriend. Naka-flex ang lahat ng muscles. Pinapakita ang bulge sa suot na men's bikini. Ang mas malala pa doon, pinadala ng message ng kaibigan ng TL ko para mag-spy. Baka nga naman daw kasi nakuha lang sa kung saan ang picture. Pero confirmed, dahil nakipagkita si Vince at tumuloy pa sila sa kung saang motel. Ang saklap lang. Pero ang totoo, hindi ganun kasakit. Parang nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang hindi kami nakaabot sa seryosong part. Nagpaparinig na rin kasi siya ng proposal. Balak akong gamiting shield sa parents niya siguro. Kawawa naman ako kung nagkataon. Siguro may mga taong malas talaga sa love at akong halimbawa doon. Mas mabuti pa rin. At least hindi ako problemado sa pera. Panay ang punas ni Mama sa mga estante sa sala. Kahit alam kong nakapaglinis na siyang maigi dahil amoy lemon na ang unit. Mukhang kanina pa siya dahil iba ang amoy ng linis ni Mama for some reason. Palaging amoy citrusy pero warm din. Malinis pero amoy pagkain. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka.
Kita mo yung balikat mo. Labas ng buto mo. Wala ka pang pagkain sa ref. Payat taba ako nitong nakaraang mga taon. Pero nitong huling mga buwan, papayat na ako ng papayat. Na-addict ako sa meditation, sa yoga. Nagkaroon din ako ng health scare. Na-paranoid ako one time na tumaas ang blood sugar ko kaya nagsimula akong mag-diet at workout. Itong si Mother, mas gusto na chubby ako. Maayaw mo ba yan? Kita ang collarbone ko? Kaysa noon, double chin ako. Sabi ko na lang, nakangiti. Tumigil ka. Naghihintay ang papa mo sa parking. Sabi ko mamimili muna kami at ilalagay sa rep mo. Sumama ka na sa amin. Napangiti na lang ako. Swerte ako sa mga magulang. Namimiss ko rin naman talaga sila pero parang masyadong tahimik sa amin. Isa pa, magandang trabaho ko. Nagmaniw agad ako kay papa. Lumakad na rin kami. Malapit lang ang supermarket. Kami ni mama ang namili. Si papa, naghintay lang sa isang coffee shop. Uuwi ka ba sa piyesta? Tanong ni mama habang tulak ko ang cart. Baka hindi, ma. Sumimangot siya agad. Umuwi ka. Titingnan ko, ma. Umuwi ka. Mas madiin ang boses niya. Aba, Misha, baka nakakalimutan mo nang may pamilya ka at puro ka barkada. Inom, gimmick, yosi. Tandaan mo pinahirapan ng hika ang lolo mo kaya nalagutan ng hininga. Pareho mo yun eh. Workaholic. Umuwi ka. Ano pa bang magagawa ko doon? Sige, mauuwi po ako. Habaan mong bakasyon. Hindi yung uuwi ka lang ng isang araw. Tumigil siya sa tapat ng shelf ng tinapay. Humarap sa akin. Oh, pag mo sabihin hindi ka pwedeng magbakasyon ng matagal. Last year, 1 linggo ka lang naming nakasama. Anong ginagawa mo sa mga leave mo kung hindi mo ginagamit? Dumampot siya ng giant ensaymada na limpak-limpak ang carbs at saturated fats. Nilagay niya yun sa cart, saka tumingin sa akin. Parang nanghahamon na kumontra ako. Tameme ang beauty ko. Baka mapagdiskitahan na naman ang collarbone ko. Aasahan kita, Misha. Maghahanda tayo ngayong taon. Anong meron, ma? Hindi kami naghahanda noon pa. May kinalaman pa rin kay Uncle Ron. Nakasanayan ng hindi maghanda ever since. Ay pasasalamat na buo pa ang pamilya natin. Tumingin siya sa akin. At hiling na sana maalala kami ng anak namin. Naku si mama naman, kaka-Facebook mo yan eh. Sabi ko na lang kahit parang kinurot ang puso ko. Bihirang magtampo si mama pero kapag nagsimula, parang ang gulay paluhain ka. Niyakap ko tuloy, saka ko napalabi. Si mama naman eh, uuwi na nga po. Ngumiti na rin siya. Siya, tapusin na natin to at magpalibre tayo sa papa mo doon sa Eat All You Can. Nakita ko sa Facebook, mukhang masarap. Bilisan mo, te! Napatakbo na rin tuloy ako ng hilahin ni Apple. Pamangkin ko sa pinsan na inilalapit ng nanay para kina mama na tumira. 18 years old. First year college sa pasukan. Natuklasan ko lang nitong uwi ko na gusto na rin sa amin itira. Inamin ni mama na nakailang staycation na sa amin at nitong bago magpiesta, ayaw na raw bumalik ng Bicol. Sakit ng ulo ng nanay doon dahil mabarkada. Ayoko naman ding sa amin tumira. Baka si na mama naman ang sakitan ng ulo dahil may kalandi ang taglay at social media is life. Tulad ngayon, may mga pogi daw sa court. Nakalabas agad ang phone. Ang shorts, pinapalitan ko pa ng mas mahaba ng konti dahil kanina, kita ng kifi. Pinagsabihan ko si na mama na huwag tanggapin. Matatanda na sila para mamroblema sa babaeng sigurado akong hindi uuwi ng maaga, babarkada at lalandi. Kaso parang gusto ni mama dahil malungkot daw sila ni papa. Hindi naman daw kasi ako umuwi ng madalas. Mukhang mauobliga akong umuwi tuloy every week. Yan yung crush ko ate. Sabi ni Apple habang nakatutok ang camera sa laro. Yang si Lebron, 23, ang pogi ate. San banda? Tanong ko. Iba talaga ang taste ng mga bata ngayon. Matangkad si Lebron, maputi, mahaba ang leeg, maliit ang ulo. Wala yata ni isang buhok sa katawan maliban sa ituktok. Mas makinis at mas mukhang babae pa kay Apple. Iba yan mukhang girl. Dagdag komento kung siguradong ikakagalit ng madami dahil hindi politically correct. Siguro dahil traumatized pa rin ako kay Vince na mahilig din sa sports. Dumadayo pa nga ng triathlon, cycling.
Yun pala, bottom. Yun ang sabi ng kaibigan ng TL ko. Oh, tama bang malaman ko pa na talagang wala kaming future? Wala nga namang itap ko siya in case nagkatuluyan kami. Humagikik ang Apple. Patanda na raw ako kaya hindi ko ma-appreciate. Mukha nga dahil hindi siya ang nag-iisang teenager doon na tumitili kay Lebron. Ipasok niyo na si Father. Patatambakan ng Poblasyon 1. Hiyaw ng maton na katabi ko nang mag-time out. Napatingin tuloy ako sa team na hiniyawan. Ang kalaban ni na Lebron. Biglang sumikdo ang dibdib ko. Diyos ko, makikilala ko ang lalaking to kahit kailan at kahit saan. O baka wala lang siyang pinagbago. Maliban sa mukhang ordained na. Kasalanan bang kabahan ng ganito sa isang alagad ng simbahan? Pero wala naman akong ginagawang masama. Pinalitan ng isang player ng Poblasyon 1. Napangiti ako nang mapansing number 7 ang jersey ng dati kong irog na malalangit ang kagwapuhang walang kupas. Dapat siguro, bawal gawing pare ang mga tulad niya dahil nagkakasala ang lahat. Ayoko nang isipin ba dahil baka bigla akong makidlatan. Pero paano ko ba sasabihin sa puso ko na huwag pumintig ng mabilis sa tuwing makikita ko ang first love ko? First and only pa yata sa kasamaang palad. Huwag naman sana. Ka-fresh ni Father? Kinikilig ako. Daddy na lang ang itatawag ko. Sabi ng katabi kong malantod. Nakurot ko tuloy sa tagiliran. Napaigtad siya sa sakit. Angal agad. Ote naman. Ang ingay mo, hindi yan talo. Hindi na umangal dahil biglang nakashoot si Lebron. Talo ng hitad. Napatingin na ako sa laro. Hindi siguro ako nag-iisang nangangarap ng isang Father Bren. Kung ganon, sama-sama kaming makikidlatan. Pero sino ang hindi ito papangarapin? Lalo itong gumuwapo. Alaga sa gym ang katawan. May gym ba sa seminaryo? Malamang. O baka laya na. Baka sa simbahan pa ng bayan nagsisermon tuwing linggo. Hindi sinabi ni Mama sa akin. Kung sa bagay, never nang nagbalita sa akin si Mama tungkol kay Bren mula nang gabing maghiwalay kami. Kahit paano, masaya naman ako para sa kanya. Mukha naman siyang masaya. At peace. Kahit naman nung mga bata kami, ganun talaga siya. Parang palaging may kapayapaan sa puso. Parang kahit anong mangyari sa mundo, kampante siyang okay lang siya. Nung huli lang naman yun nawala. Nung naghiwalay kami. Pero nung nagkita kami a few years ago, mukhang okay na siya nun. Ako ang hindi naging okay nun dahil umiyak ako. Na naman. Pwede pala yung mahalin mo isang tao passively for many years, no? Noon ko lang nalaman. Hindi ako aware na mahal ko pa pala siya. Nalaman ko lang nung nagkita kami ulit. Nakatutok siya sa laro tulad ng dati. Ang sarap panoorin. Poetry in motion, sabi ng puso kong kinikilig pa rin secretly. Siyempre, palaging ng secretly. Nakakahiyang malaman ng iba. Hindi para sa akin si Bren. Father Bren. Pagtatama ng isip ko. Daddy Bren! Biglang hiyaw ng talandi sa tabi ko. Automatic na naitakip ko ang kamay ko sa bibig ng impaktang hindi na nahiya sa kalandian. Sana walang kaanak si Bren doon at baka bigla kaming buhusan ng holy water. Pero narinig na siya ni Irog. Misha. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Hawak ang bola, kaya naagaw tuloy. Tulala ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin, saka tumakbo na para habulin ang bola. Lalo nang bumilis ang tibok ng puso ko. Tulad ng noon, hindi ko alam kung nagkamumit ba kami pero isang bahagi ng isip ko, tulad pa rin ng noon, ay sinabing hindi na mahalaga. Baka ang kailangan ko moment kay God. Mag-sorry na ganito ang feelings ko para sa tulad ni Bren. Gusto ko nang yayain si Apple umuwi pero hindi ko magawa. Miss ko na pala si Bren at gusto kong pagbigyan ng sarili ko. Hindi pa nagtagal, hiyawan na ng hiyawan ng mga tao dahil biglang nalao si Lebron kay Father. Nag-free throw si Bren nang ma-foul ni Lebron. At dahil nakapwesto kami malapit sa ring, tumingin sa akin si Bren habang nagde-dribble. Nakangiti pa rin siya, magaan ang ekspresyon. Natambakan na ang team ni Lebron pagkatapos noon. Last 2 minutes, hindi na makakahabol ang Poblasyon 2. Pinalaro na ang mga bangko. Pinagpahinga na ang star player na lumapit sa akin. Misha. Bati ulit sa akin. Nakangiti. Pawisan. Kumusta?
Okay naman. Nice game, Father. Bren lang, Ngiti-ngiti pa rin siya. bihira ka daw umuwi dito, sabi. Sinong nagsabi? Sabi lang, Tumawa siya. Nag-blush. Parang nahihiyang hinagod ang buhok dahil nabistong tinatanong ako sa iba. Pero bakit? magtatagal ka ba dito sa atin? 1 week. Hanggang next Sunday pa? Ikaw, matagal ka na ba dito? Bakit biglang gusto kong malaman ang lahat sa kanya? Kahit may babala sa likod ng isip ko, hindi ko napigil ang mga tanong. Ilang buwan pa lang. Noon tumunog ang buzzer. Hudyat na tapos na ang laro. Tinawag na siya ng mga kasama sa team. Pero bago sumama sa mga yon, tinanong niya pa ako. May lakad ka ba bukas? Wala naman. Dadaan ako sa inyo, Misha. Ayos lang. Sige, sabi ko kahit nagtataka. See you. Ngumiti siya at tumakbo na papunta sa team. Nalilito pa rin hinanap ko si Apple pero wala na pala ang impakta sa tabi ko. Kaya pala nanahimik bigla. Hinanap ko at nakita kong nando na sa dulo ng court. Hinahabol ang mukhang Koreanong Lebron. Parang tanga akong nakasunod lang sa kerengkeng. Ni hindi na ako nag-abalang sawaying humabol. Parang humina ang volume ng mundo. At tulala akong naglakad ng may sariling background music. Maya-maya, sumakay na sa van si Lebron. Nakita ko si Apple na agad lumapit. Ang ingay nga pero halos wala akong marinig. Naglakad na kami pa uwi. Habang tulala pa rin ako halos sa tangtalende. Nakuha pang mag-live. Feeling vlogger. Sa bahay, nakaramdam ako ng guilt nang tanongin ni Mama kung ano ang ginawa namin. Mukhang ayaw din ni Apple magkwento dahil siguradong mapapagalitan. Kumain na kayo, sabi ni Mama. Libre ang space sa dulo ng dining table. Habang siya naman, kasama ang dalawang kinuhang mga manang, abala sa paglalagay ng bagong foil sa mga lyanera ng leche flan na pinalamig. Magpahinga ka na rin, Ma, sabi ko. Oo nga at pinapatulog ko na rin tong dalawa. Bukas naman konti na lang ang gagawin at may darating pang dalawang kasama bukas. Hindi ba, Susan? Oo, ate. 6:00 daw darating yung mga anak ko. Huwag mo nang alalahanin. Sanay kami sa lutuan. Kami nang bahala. Magpahinga ka na. Kanina ka pa rin. O siya. Anak, ikaw nang bahala dyan. Tumango na lang ako. Halos wala pa rin sa sarili. Konti lang ang nakain ko. Hindi ko pa rin pinapansin si Apple na busy pa rin sa pagbe-video. Pinatulog ko na rin ang mga manang. Pati si Apple, saka ako tumuloy na rin sa kwarto. Pagkatapos ng ritual sa gabi, humiga na rin ako. Hindi naman ako makatulog kaya hinanap ko na lang sa Facebook si Bren. Ang alam ko, may Facebook siya pero hindi ko inad kahit kailan. Hindi rin naman niya ako inad kaya wala akong idea kung anong balita sa kanya. Nakita ko naman ang profile niya. Naka-private pero hindi nakalock at hindi rin madamot sa impormasyon. Madami ding post na public. Karamihan mga activity ng simbahan at seminaryo. Donation drives, charity events, church events. Bakit ko pa ba hinanap? Nanghina lang ako dahil kita naman sa comments na well-loved si Father. Para saan ang kaba ko? Itinabi ko na ang phone. Tumagilid ng higa at pumikit. Baka mangungumusta lang bukas si Bren. Yayayain akong magsimba. Sasabihing mangumpisal. Nakatulugan ko na ang ganun at kinabukasan. Nakitulong ako kina Mama magluto. Wala akong idea kung anong oras darating si Bren pero hindi na ako nag-abalang magpa-cute dahil nakakahiya sa Diyos. 11:00, tapos na kami at pagod na rin ako. 12:00, nakaligo na ako at tumatanggap na kami ng bisita. Madami palang inimbitahan si Mama, mga kamag-anak at kaibigan. Pati si Papa ganun din. Hindi ko mabilang kung ilang ulit akong natanong kung kailan daw ako mag-aasawa. 3:00, wala pa rin si Bren. Siguro nalimutan na. Isa pa alam ko naman nabalayhon kapag piyesta. Medyo umasa din ako pero okay lang. Inisip ko na lang na baka mas maigi pa nga na hindi na kami mag-usap. Kahit mga tutol ang loob ko kasi wala naman sigurong masama sa simpleng kumustahan. Medyo hindi ko lang sigurado kung itong puso ko hindi na mangungulit. Siguro talagang iba ang dating ng first love. Naubos na rin ang mga bisita bandang 5:00, maliban sa kainuman ni Papa sa likod bahay. Nakapag-sharo na rin ang mga bisita kaya maisasara na ang ref. Good for 2 weeks ang ulam na natira. Nagpaalam na rin ang ibang mga manang.
2 bata-bata ang natira. Si Apple, kanina pa nasa sala. Suot ang earphones, tutok na tutok sa phone. Nakigaya ako. Nang may mapansin akong malaking anino sa pinto, nagangat ako ng tingin at napatayong bigla. Bren! Ngumiti siya. Tulad pa rin ng dati. Perfect teeth. Naka-polo shirt na puti. Naka-tuck in sa khakis. Sa paa, loafers. Lord naman, bakit ganito kagwapong alagad mo? Daing ko. Magandang hapon. Nakangiti niyang sabi. Good afternoon. Tuloy ka. Father, anong gusto mong drink? Alok ni Apple. Ngiti-ngiti. Malamig Malamig na na tubig. tubig. Sabay naming sabi. Saka kami nagkatawanan. Kahit inumin, simple siya ever since. Parang mula noon, sinanay na ang sarili sa simpleng buhay. Sino tita? Tanong niya. Tulad ng dati, magalang pa rin. Unang-una ang pagbati sa mga magulang ko. Nasa kwarto si na mama, umidlip siguro, napagod. Si papa may kainuman sa likod. Kumain ka na? Tumango siya. Upo ka. Tumalima siya. Dumating si Apple. Nilapag ang tubig sa coffee table. Saka pumwesto sa isang silya. Muntikan ko ng pandilatan. Mabuti at nakalata at lumabas na sa balkonahe. Tumingin ako kay Bren. Kumusta ka na, Father? Naku, Bre na lang. Parang hindi bagay na ako lang ang tatawag ng Bren sa kanya. Kung buong barangay, Father ang tawag sa kanya. Pero medyo nakakailang nga rin kung Father ang itawag ko. Siguro hindi lang ako sanay. Matagal na kitang gustong kamustahin. Sabi niya, Minsan gusto kitang i-add sa Facebook pero itinaas niya ang balikat. naisip kong baka makahiyaan mo lang na i-accept ako. Bakit naman? Madaming ganun. Mga kakilala ko na kapag in-accept ang request ko, nakahide sa akin ang mga post. Sinasabi rin nila sa akin na nahihiya daw sila. Ayokong mailang ang mga tao kaya naisip ko, paghihintay na lang akong i-add ako ng mga kakilala ko. At hinintay kong i-add mo ko. Naku, hindi ako active sa social media, Bren. Sabi ko na lang kahit totoo rin naman yun. Hindi ako nangongonsensya ha. Tumawa siya. Kumusta ka na? Wala pang asawa. Boyfriend kaya? Bigla akong nag-blush saka nagbiro. Wala pang magkamali. Para ka namang yung mga tita kong bisita kanina. Papayuhan mo ba ako kung sinong santo ang dadasalan ko para magkaroon na? Bakit? Gusto mo na ba? Pwede naman din. Napangiti na rin ako. Dito ka ba nakatoka sa church natin? Toka ba ang tawag doon? Destino. Hindi ako tumuloy. Ha? Hindi ako ordained to Misha. Kaya sabi ko Bren na lang ang itawag mo sa akin. Napatulala ako sa kanya pero nagtanong din maya-maya. Bakit Father ang tawag ng lahat sa'yo? Mula pa nung pumasok ako sa seminaryo parang nakatuwa na nilang itawag sa akin. Nakasanayan na rin ng mga tao pero laya na ako. Lumapad ang ngiti niya. Nagbibiro. Pagkatapos ng discernment period, bumalik pa rin ako sa seminaryo para sa Masters in Theology. Yun kasi ang hiling ni Mama. May sakit na siya noon. 2 years ago nung kinuha siya. Siguro even then, nahuhulaan na rin naman niya na wala talaga sa loob ko ang pagpapari. Sa puntong yun, ayoko nang dumagdag sa stress niya. Tinapos ko ang master's habang nagtuturo ako. Last year ang sabi ni Papa umuwi na raw ako dito. Nakapangasawa kasi si Brin ng Australiano. Nag-migrate na. Wala nang kasama si Papa sa bahay. Pinasa na rin sa akin ang mga negosyo. Gusto raw niyang mag-retire na para madalaw-dalaw yung apo niya sa Melbourne. Tinapos ko lang ang school year ng pagtuturo tapos umuwi na ako dito sa atin. Nagtuturo ako ngayon dyan sa college sa bayan. Pero hindi full load dahil ako rin ang nag-aasikaso ng mga negosyo. May mga binuksan din akong coffee shop. Minsan naiinip pa rin ako kahit madami akong ginagawa. Siguro hindi na ako sanay na hindi siksik ang schedule ko kaya naiisip ko lately. Siguro maganda mag-asawa na rin ako. Ang hirap lang. Ha? Yun lang ang nasambit ko. Sabi ko mahirap lang. Na mag-asawa? Tumango siya. Kasi yung nag-iisang babaeng minahal ko nasa Maynila. Hindi ko alam kung naaalala man lang ako. O kung liligawan ko ba may pag-asa ba ako. Balita ko kasi nasa Maynila na ang buhay niya. Bihirang-bihira nga raw kung umuwi dito sa atin. Ngumiti siya habang ang dibdib ko parang tinambol sa lakas ng tibok.
Bumukas-sara ang mga labi ko pero wala akong nakuhang sabihin hanggang sa tumimo sa akin ang mga salita niya. Bigla akong napabulalas. At sinuswerte ka naman kung ikaw ang manliligaw pero yung liligawan mong inaasahan mong umuwi dito sa atin. Ang lakas ng tawa niya. Lahat naman magagawa ng paraan para sa minamahal. Eh di manliligaw sa Maynila. Pwede bang hindi? Gagawin ko lahat, sagutin lang ako. Sana may pag-asa ako. Bren, Oo, pinakatitigan ko siya dahil hindi ko pa rin masiguro kung ako ba ang tinutukoy niya. Parang imposible. Ang tagal-tagal na mula nung naging kami. Sino bang gusto mong ligawan? Tanong ko. hindi mo pa ba nahuhulaan? Lumapad ang pagkakangiti niya. Hindi. Ikaw lang naman ang minahal ko mula noon, Misha. Dalawang kamay ang naitakip ko sa bibig ko. Pwede ba kitang ligawan? Magkakasunod ang naging pagtango ko. Sa gulat ko, bigla siyang tumayo at lumabas. Tulala pa ako at akmang hahabulin siya pero nakita kong may kinuha lang pala sa sasakyan. Isang bouquet ng bulaklak. Nang makalapit sa akin, inabot. Kanina kasi hindi ko pa sigurado kung papayag kang maligawan. Paliwanag niya. Bigla akong napaiyak. Overwhelmed. Niyakap ko siya. Mahigpit. Hinagod niya ang likod ko. Hinalikan ako sa noo. Bren, pwede bang sa lips naman? Bigla akong nasabi saka napatawa. Napangiti siya, pero tumingin sa lips ko. Itinaas ang mukha ko saka inilapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Nagliparan ang mga paru-paro sa sikmura ko. Nakapikit ang mga mata. Tumugon ng buong puso. Nang magmulat ako, halos hindi ako makapaniwala. Paano ka natutong kumis ng ganon? Tanong kong gustong magduda. Parang hindi masyadong pangbanal ang kiss dahil ang sarap. Tumawa siya. Ayaw mo. Siyempre gusto. Napalabi ako. Naman pala eh. Noon ko narinig ang boses ni Mama. Ako pumasok kayo't mag-uusap tayo. Saglit at tatawagin ko ang papa mo, Misha. Napatingin ako kay Bren. Ngumiti siya. Nauna na ako magpaalam sa kanila nung nakaraan. Napatirik ang mga mata ko. Kaya pala giniit na umuwi ako. Malakas ako sa kanila. Pero sa Manila mo ako liligawan. Hindi ako uwi dito para sa'yo, no? Oo naman. Pero pag kinasal tayo, dito tayo titira ha. Kasal agad? Hindi pa nga kita sinasagot. Napalabi ako ulit. Kahit ngiti-ngiti. Pasensya ka na, Misha ha, kung medyo mabilis ako. Kung nagugulat ka sa akin, hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Ilang taon kitang pinangarap. Kahit nung mga panahong yun, hindi ko alam kung may pag-asa pa ako. Baka nag-asawa ka na, baka may boyfriend, baka may mga plano sa buhay na malayo sa akin at malabong maging bahagi ako. Naisip ko nun, kahit ano pa ang mangyari, kalooban yun ng Diyos. Bahala na siya. Sinuko ko na lahat sa kanya. Nung bumalik ako dito sa atin, parang ibang-iba na talaga. Lalo na wala ka. Medyo malungkot kahit sanay na rin akong solo sa buhay. Pero naisip ko, pupursigihin na talaga kita. Kaya nag-research ako sa'yo. Pero halos wala naman akong malaman. Patagal ka na kasing wala dito. Minsan ka na lang daw bumalik. Gusto kitang i-add sa Facebook pero nakahiyaan ko din talaga. Isang araw nasumpungan kong dalawin ang pinakamagandang source. Ewan, parang sinilihan ako. Atat na atat mag-the moves. Kaya pinuntahan ko na sina tita, kinausap. Nagpahayag ako ng intensyon. Nagpaalam na ako. Sabi ko liligawan kita sa Maynila. Payo nila sa akin, hintayin daw muna kitang umuwi ngayon ng piyesta. Hinabot niya ang kamay ko at inilapat sa dibdib niya. Ang lakas ng kaba ko, Misha. Na-overwhelm ako. Hinilikan ko siya. Naghiwalay lang kami nang marinig ko si Apple na pabulong na sinasabi. Hello mga guys! Nakikita po natin ngayon si Father at si Ate Misha ko. Apple! Saway ko. Tumakbo palayo ang bagets. Ang lakas ng tawa ni Bren. Hinawakan niya ang kamay ko, tulad ng noon. Itinaas sa mga labi para hagkan. Saka binaba at pinisil. Kausapin na natin sila tita. Sabi niya, tumango ako. Nararamdaman ko, nagsisimula na ang bagong yugto sa buhay ko. This time, kasama ko na ang lalaking hula ko
pinlano ng Diyos ibigay sa akin. Wakas.